Hi guys, good morning. Dito na naman tayo, papasok na naman tayo sa trabaho. Yes, 9:15 ang pasok ko ngayon, tapos 5:50 naman ang labas ko. And bago tayo magtatrabaho, dahil may oras pa, magkukwentuhan muna tayo. At ang ikukwento ko ngayon ay itong kakilala ko. 22 na siya ngayon, 23. Akalain mo, tinulungan siya ng lola niya, okay, na makapagtapos ng kahit man lang high school. Tapos, pinapili siya ng lola niya kung gusto niya mag-aral ng college or kahit trade school. Pinapili siya nung gusto mo mag-aaral ka or ng college or trade school or ilalaan na lang namin yung pera para sa iyong 1 year na pag-upa sa bahay. Pero kailangan magtrabaho ka noon para masustain mo pa rin yung pamumuhay mo. Itong babae pumayag naman, sabi niya yes. Pero sinabi yun, nilinaw yun sa kanya 1 year. Kailangan magkaroon ka ng trabaho dahil 1 year lang ang upa. 1 year or 2 years yata, hindi ko maalala. Dahil pagkatapos noon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ikaw na ang magsusustento para sa sarili mo. Alam mo ang ginawa? Nagtrabaho naman siya, inihanap din siya ng lola niya ng trabaho. Akalain mo yun, doon mo talaga makikita, doon pa lang makikita mo na yung sitwasyon, okay, na walang patutunguhan. Kasi in the beginning, bakit ikaw pang maghahanap ng trabaho para doon sa apo mo? Hindi ba dapat siya ang maghanap ng trabaho para sa kanya? So, inihanap siya ng trabaho. Meron siyang kapatid na nagtatrabaho sa factory dito sa US. Factory ng mga biscuits or crackers yata, ganyan. Pinasok siya doon dahil parang manager yata siya doon yung kapatid niya. Ayun, naipasok naman siya, yan. Nabigyan siya ng trabaho. Nagtrabaho naman siya ng 1 taon, within ng, yun nga. Akalain mo, nung natapos na siya ng magtrabaho, 1 year, nung ma-reach na niya ang 1 year, alam mo, umalis dun sa apartment. Kasi, hindi inipon ang perang kinikita. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa pera. Wala. Kasi nga, hindi na siya makabayad ng upa sa bahay, hindi na siya makabayad ng bills, hindi na siya makabayad ng tubig, kuryente, ganyan. Hindi na rin niya ma-afford lahat ng kailangan niya sa buhay. Ngayon, sabi niya ay, ultimo, ito pa ha, kumuha pa siya ng storage. Wala naman pala siyang pambayad ng storage. Hindi niya naisip na yung storage, babayaran mo yan monthly. Kasi para din niyang upa sa bahay. Ang kaibahan lang is ang umuupa ay yung mga gamit mo. Inilagay niya yung mga gamit niya doon, which is yung mga gamit naman niya noon na hindi naman siya important, ganyan. Kung tutuusin, hindi mo na kailangan ilagay sa storage kasi nga, it's a waste of money. Bakit mo ilalagay sa storage kung masasayang lang yung upa? Parang ang bayad ata is 500 a month. Akalain mo yun? Like, in my mind, dinervyusin ako noon dahil kailangan ko ng pera pambayad buwan-buwan, 500 din yun ha. Sa isang taon, magkano yun? Diba? So, 12K yun sa loob ng 1 taon. So, yun. Parang ninervyusin ako noon. Saan ko kukunin yung perang yun? So, ang nangyari, nanghihingi siya ng pera dun sa lola niya at saka dun sa mga tiyuhin niya. Sabi, pahingi daw ng pera, pambayad dun sa kanyang storage. Kasi nga, hindi na niya nabayaran. Hindi rin binayaran sa loob ng 1 year. So, sabi ng mga, nagtinginan sila, sabi, no. Kasi from the first place, ikaw dapat ang magbabayad niyan, hindi kami. Bakit kami ang magbabayad niyan? Storage mo yan, mga gamit mo yan. Sa'yo yan, responsibilidad mo yan. So yun, hindi nila binayaran. Hindi ko alam paano nila bayaran. Parang yata, inalis ang sapilitan yung mga gamit niya sa storage. Ang tawag doon yung parang ipinabidding, ganyan. Ito na nga. Tapos, ito na naman, di na naman natauhan ang babae. Sabi tinanong siya nung mga year later, parang few years later, bumalik dito, nagbakasyon. Sabi anong plano mo sa buhay? Tinanong na naman siya. Tinanong na rin yan dati kung anong plano niya sa buhay. Gusto mo bang magtrabaho? Anong gagawin mo sa bahay? Kasi sayang ang mga panahon at oras. Sabi wala akong plano na bumalik sa trabaho. Wala akong plano na magtrabaho. Magtatrabaho ako for what? Sabi ganun. Hala, sabi ko, oh my God, itong gaga talaga na to. Ayaw niyang bumalik sa trabaho. Ayaw niya ring magtrabaho. Hindi daw niya pinangarap ang magtrabaho. Hindi daw niya pangarap ang magtrabaho sa buong buhay niya. Hindi daw para sa kanya ang pagtatrabaho. Which is, girl, oh my God, kailangan mo ng trabaho para mabuhay sa mundong ito. Dahil ang mabuhay sa mundong ito ay panghabang buhay na kagastusan. Like, di ba niya naisip na wala naman siyang sariling bahay? So, umuupa siya buwan-buwan.
may upa yan. Mahal ang upa dito sa Amerika. So, paano mo mababayaran yung upa mo sa bahay? Sino magbabayad nun? May tubig, kuryente. Tapos, kung meron ka pang apartment insurance, so babayaran mo pa rin yan, girl. Kung meron ka pang auto insurance, health insurance, kailangan mong bayaran yung mga yan. Di niya naisip yun? Like, saan siya kukuha ng pambayad noon? Okay? Paalisin siya. Saan siya titira? Di niya naisip yun. Ninervyusin ako noon. Hindi ko alam ba't may mga ganong tao. Like, anong klaseng pag-iisip meron kayo na hindi mo nanaisin na magtrabaho? Kahit mayaman ka pa, let's say mayaman ka pa, may pera yung mga lolo't lola mo, okay? Sa palagay mo, bibigyan ka nila ng yaman? I don't know. Kasi dun sa isa, inilinaw na dun sa isa na hindi siya bibigyan, dun sa mga lolo niya. Wala, hindi sila bibigyan ng yaman. So, wala siyang mamanahin, wala silang mamanahin. Dun sa isa naman, dun sa nanay, siguro meron, pero hindi pa napapag-usapan na kung bibigyan sila ng mana. Yun, kasi mukhang malabo pa yun. Kasi nga, 64 pa lang naman yung lola niya. Yun, kaya bata pa, kumbaga malalakas pa. And sinabi na rin ng stepdad na hindi niya bibigyan ng pera yung mga yun. So, I don't know. Grabe. Meron palang mga ganong tao, no? I mean, kahit ako, ayoko din namang magtrabaho. Sino bang may gusto magtrabaho? Kaya lang, Diyos ko, paano ko naman, iniisip ko, paano ko masusustentuhan ang mga pangangailangan ko kung hindi ako magtatrabaho, di ba? Siyempre, paano ko mabibili yung mga pangangailangan ko sa buhay? Pagkain ko, kagaya nitong kotse ko. Ito, may maintenance din ito. Hindi naman parati, pero may maintenance siya. Kagaya ng transmission service. Ayan, service ko itong kotse, kailan lang. Magkano ang binayaran ko? Nasa 170 plus, 175. So, 'di ba? Malaki din 'yun. Tapos, kung ano pang mga maintenance nito, may oil change pa, pero hindi naman siya araw-araw na i-oil change. Gas pa ng kotse, di niya naisip 'yun. I don't know. Like, kailangan mo gumawa ng mag-math, you know? Kahit hindi ka magaling sa math, kahit man lang 'yun, isulat mo sa papel yung mga kagastusan na yun. Pera yan, okay? Kaya sabi ko nga, in this world, habang nabubuhay ka, ikagastusan. Mahalaga na maihanda mo yung buhay mo hanggang sa pagdating ng panahon, hanggang sa pagtanda mo. Isipin mo yung kinabukasan mo pagdating ng panahon. Hindi ka habang panahon na bata, hindi ka habang panahon na malakas, at hindi ka habang panahon na magtatrabaho. At sa panahon ng paghinto mo sa pagtatrabaho, ay kakailanganin mo pa rin ng perang panggastos. Hindi mo naisip yun. Hindi nila naisip. Hindi ko maintindihan talaga yung mga tao kung bakit ganun ang isip nila. Like, hindi ba nila naisip na paano ko susustentuhan ang sarili ko kung ako ay hindi na makapagtrabaho, hindi na ako malakas. Sino maging magsusustento sa akin? Siyempre, papasok na dyan yung sa anak. Kawawa naman yung anak mo. 'Di ba? Siya naman yung kakargo ng mga hindi dapat niya kargo. You know? I mean, okay lang kung magkasama kayo sa bahay, ano na niya yan. Makakaya na niya yan. Pero paano kung hindi? Oh my God. Grabe, hindi ko maintindihan talaga ang isip ng iba. Ba't ganun? Ako na may anak, isang anak ko, talaga iniisip ko yung pagtanda ko, pagdating ng panahon. Paano ako pag hindi na ako makapagtrabaho? Paano ako pag tuluyan na ako tumigil pagtatrabaho? Paano ako masusustentuhan? Nag-iisip na nga ako. Ngayon pa lang, nag-iisip-isip na ako ng kung paano ko maihandle yung mga gastusin ko pagdating ng ako ay nag-retire na sa pagtatrabaho. Malayo pa man yan pero pinaghahandaan ko na yan. Kung ano na yung mga kailangan kong gawin para ma-maintain yung mga gastos, kung makakaya ko ba pagdating ng panahon yung mga gastos, kung iniisip ko kung kinakailangan ko bang lumipat ng ibang bansa na mas mura ang gastos para hindi ako masyadong mahirapan, or kaya naman dito basta maintain lang talaga yung gastos, kaya pa rin, basta meron akong sapat na ipon at meron din akong pensyon, so kaya pa rin. So yun, pinaghahandaan ko na yung mga bagay na yun kasi sabi ko nga ayaw kong umasa sa anak ko, ayaw kong maging pabigat sa anak ko, ayaw kong hihingin ko pa sa anak ko yung aking pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente, pambayad ng upa. Well, hindi naman ako uupa na sa bahay kasi may bahay na kami. Pambayad ng, alam mo yung mga kailangan kong gawin, mga kailangan kong bilhin, hindi naman po pwede. Ang hirap para sa akin, or ang hirap ng ganong buhay na hihingin mo pa sa anak mo yung kakailanganin mo. Alam mo yun, hindi dapat ganun ang buhay. Dapat ikaw sa sarili mo ay maglaan ng para sa'yo din.
Kung bigyan ka ng anak mo din, that's good, maganda yan. Pero sabi ko sa inyo, mas maganda na maihanda mo rin yung buhay mo pagdating ng panahon. Para hindi mahirap para sa'yo at para sa magiging anak mo. Kaya ako, yun talaga ang goal ko. Ayaw ko na dumating ang panahon na ang anak ko ay mabibigatan sa akin, lalong-lalo na sa financial. Gusto kong dumating ang panahon na makaya ko pa rin sustentuhan ang pamumuhay ko kapag ako'y tumigil na pagtatrabaho, pag ako'y tumanda na meron pa rin akong sarili kong bahay, meron pa rin akong sariling sasakyan, nasusustentuhan ko pa rin ang sarili kong pamumuhay, hindi ko kailangang sabihin sa anak ko na, oh, wala na akong ganito, wala na akong ganyan. Diyos ko, ang hirap nun kasi you will build anxiety, financial anxiety and depression dun sa tao. Okay, isipin nyo yan. Mahirap yung ganun. I mean, hindi naman, okay, walang masama ko. Ikaw ay siguro nung kabataan mo na yung anak mo ay talagang invest ka dun sa anak mo, pinag-aaral mo talaga yung anak mo, tinulungan mo talaga yung anak mo, itinaguyod mo talaga yung anak mo. Pero ang mahirap nun ay kung hindi mo na nga naibigay yun sa anak mo, hindi mo natulungan yung anak mo ng mga panahon na yun, hindi mo man lang napagtapos ng kahit high school, tapos ikaw ay wala din ginawa sa buhay mo, nagsugal ka na lang, sinayang mo yung mga panahon at oras mo. Diyos ko, sabi ko sa inyo, ang hirap ng gagawin mo sa anak mo. Talagang paparusahan mo ang anak mo sa ginagawa mo. Mahirap yung ganun. Hindi dapat ganun ang gawin mo sa anak mo. Okay lang sana kung ikaw ay nakita ng anak mo na nagsumikap talaga sa buhay mo, ginawa mo lahat talaga at hindi ka talaga umasa sa anak mo. Hindi mo rin inuobliga ang anak mo sa mga gastusin, walang problema. Hindi siya mahihirapan. Pero ipauobliga mo sa kanya yung lahat ng dapat ay nagawan mo ng paraan o kabataan mo, hindi magiging mahirap. So, ito masasabi ko sa inyo, buuin muna ang sarili muna ang tulungan. Or kahit may anak na kayo, piliin lamang yung kaya nyong maging anak at magtrabaho pa rin kayo at magsikap at mag-ipon pa rin at maghanda ng pensyon nyo para hindi mahirap. Okay? Okay, hanggang dito na lang dahil papasok na ako sa trabaho. Bye!